أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magbabahagi na naman tayo ng kwento na mula pa rin sa Quran at mababasa pa rin natin sa pinakagitna ng Quran mula sa Surah Al-Kahf, mula sa kwento ni Propeta Musa alayhi salam at ni Khidr, o binabasa nilang Khadir o Khidr. Mababasa natin ito sa magsisimula sa na ika-60 mula sa Surah Al-Kahf. Unang-una, bakit nga ba tinawag na Khidr o Khadir itong kasama ni Musa alayhi salam, o itong makakasama niya sa kwentong ito na ating tatalakayin? Ayon sa hadith, dahil lahat ng kanyang mahihigaan o mauupuan ay tinutubuan ng kulay berdeng halaman. Yan po ang nabanggit sa hadith, na kung saan siya mananatili ay nagkakaroon ng kulay berdeng halaman. Isang araw si Musa alayhi salam o si Moses, habang siya ay nagbibigay ng khutbah sa araw ng Biyernes mula sa mga angkan ng Israel, tinanong siya ng mga angkan ng Israel at sabi nila kay Musa alayhi salam, "O Moses, mayroon pa bang tao dito sa mundo na mas maalam kaysa sa iyo?" At si Musa alayhi salam ay sumagot lamang siya ayon sa kanyang nakikitang tama. Dahil si Musa alayhi salam, sabi ng Allah, "Wa kallama Allahu Musa taklima." Si Musa alayhi salam ay direktang kinakausap ng Allah subhanahu wa ta'ala nang walang namamagitan sa kanila. So, direkta siyang kinakausap ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sagot ni Musa alayhi salam sa katanungan ng mga tao sa kanya ay, "Wala akong alam o kilala na mas maalam sa akin." So, ang sagot ni Musa alayhi salam ay ayon sa kanyang nakikita. At alam naman natin, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa fawqa kulli dhi ilmin alim," na lahat ng maalam dito sa mundo at akalain natin na yan ng pinakamaalam, lagi nating tatandaan na mayroon pang mas maalam dyan at yun ang hindi natin alam. Kahit gaano pa kamaalam ang isang nilalang, ay mananatiling may mas maalam pa rin sa kanya. So dito ay sinubok siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Bagkus ya Musa, may mas maalam pa sa'yo." At sabi ni Musa, "Ya Allah, sino po yun?" Sabi niya, "Hanapin mo ang aking alipin na ito ang kanyang pangalan, si Khadir o Khidr. At ang palatandaan na mahahanap mo siya ay magdala ka ng isda." So anong palatandaan na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Magdala ka ng isda na hindi naman buhay, namatay na isda. Kumbaga parang uulamin lamang. At kapag ang isdang ito ay nabuhay at lumundag, ibig sabihin nandoon ang iyong hinahanap na si Khidr. At ang palatandaan para mahanap mo si Khidr ay lalakbayin mo ang baybayin o gilid ng dagat.
Kasi doon nakatambay si Khidr sa gilid ng dagat. Subhanallah, sobrang lawak ng lalakbayin ni Musa alayhi salam. So dahil si Musa alayhi salam ay nais niyang malaman kung sino ba talaga yung nilalang na yan o tao na yan na mas maalam kaysa sa kanya. Pero ang katotohanan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, si Musa alayhi salam pa rin ang mas mainam kaysa kay Khidr, pero may alam si Khidr na hindi alam ni Musa at may alam si Musa alayhi salam na hindi alam ni Khidr. Ito ay bilang pagtugon, pagsagot ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa na hindi niya pwedeng sabihin na siya ang pinakamaalam. So dahil sa pagnanais ni Musa alayhi salam na makilala si Khidr at manaliksik ng kaalaman mula sa kanya, ay hahanapin niya ito sa pamamagitan ng mga palatandaan na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, wala pang cellphone noon. Wala pang post office o anumang mga katibayan o mga application na pwedeng malaman kung nasaan ang hinahanap mo. So, kinakailangan maglakbay ni Musa alayhi salam ng malayong paglalakbay upang mahanap niya ang taong ito na ang pangalan ay si Khidr. Itong hahanapin niyang tao na si Khidr ay nagkaroon ng opinyon ng mga ulama, ang mga scholar, kung siya ba ay isang propeta o isang ordinaryong tao lamang. Pero ang karamihan sa mga scholar, sinabi nila na hindi siya propeta. Pero kung titingnan natin, ang mga palatandaan, mga simbolo na ginawa ni Khidr ay nagpapatunay na isa siyang propeta. Pero hindi nangangulugan na mas mainam siya kay Moses. Kasi si Moses ay isang sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumuha si Musa alayhi salam ng kanyang makakasama na gulam. Ang gulam sa wikang Arabic ay maraming kahulugan. Minsan ito ay nangangahulugan na tagapaglingkod. Kaya sa sobrang paglilingkod niya sa iyo na madalas, ay tinawag siyang gulam. Maaari din na ang kahulugan ng gulam ay isang bata na wala pa sa edad na kumbaga binata na. Nangangahulugan din ng gulam sa wikang Arabic na alipin. At ayon sa mga ulama sa tafsir, na ang gulam, ang pangalan ng batang ito ay si Yusha bin Nun bin Ifratim bin Yusuf. Ibig sabihin, apo ni Propeta Yusuf. At ayon sa mga scholar, ito ay anak na kapatid na babae ni Musa alayhi salam. Anak na kapatid na babae ni Musa alayhi salam, ang kanyang madadalang kasama ng pangalan ay si Yusha bin Nun. So naghanda na sila sa kanilang paglalakbay at inihanda na ang kanilang mga makakain, basket na paglagyan ng kanilang makakain, at sinabihan ni Musa alayhi salam ang kanyang kasamang bata na si Yusha bin Nun na sabi niya, itong paglalakbay natin na ito, kapag dumating tayo, sabi niya, sa isang lugar at mapansin mo na yung isda ay lumundag at nabuhay sa lugar na yan, sa tubig na yan, ay nandoon na yung lugar kung saan tayo ay titigil o doon na yung ating hinahanap. So ang palatandaan, sinabi ni Musa alayhi salam sa kanyang kasamang bata na ang palatandaan sa kanilang hahanapin, sa kanilang patutunguhan ay kapag nabuhay ang dala nilang isda. Ibig sabihin, meron doong tubig, sabi ng ating mga scholar, na kapag yung buhay ay natalsikan ng tubig o nabuhusan ng tubig o nahulog doon yung patay na, ay mabubuhay. Yun ang sabi ng ating mga ulama sa kwentong ito. So naglakbay na sila Musa alayhi salam at ang batang ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagsimula ang Allah sa ayah, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ, at noong time na yan na sinabi Musa sa kasama niyang bata, لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Hindi ako titigil at hindi ako susuko, sabi ni Musa alayhi salam, sabi niya doon sa bata, hanggat hindi natin marating yung tagpuan
Ha? Kung saan nagtatagpo ang dalawang dagat. Aw amdiya huquba, kahit gaano katagal na panahon ang gugugulin ko, sabi niya, hindi ako titigil basta makita ko lang at matagpuan ko lang si Khidr. Ang huquba, sabi ng mga ulama dito, ayon sa pakahulugan ni Abdullah bin Umar, ay 80 taon. Sabi naman ni Mujahid ay 70 taon. Pero ang pinakakorek dito, ang salitang huquba ay panahon na walang hangganan. Kahit gaano katagal, kahit ilang taon naglalakbay ni Musa, ay hindi siya titigil basta mahanap lang niya si Khidr. So, ang susundin nila ay ang baybayin ng dagat. So, naglakbay na sila. Falamma balagha majma'a baynihima, nung dumating na sila doon sa lugar kung saan doon nagtatagpo ang dalawang dagat, lumundag doon yung isda. Lumundag doon yung isda. At si Musa alayhisalam ay tulog sa time na yan, kaya hindi ginising ni Yusha bin Nun itong batang to. Sabi niya, sasabihin ko na lang sa kanya pagka siya ay nagising na. At si Musa alayhisalam ay tulog doon sa may bato, kasi siyempre nagpapahinga sila ngayon, at nakatulog si Musa alayhisalam, at hindi binanggit at hindi na ikwento ni Yusha bin Nun kasi nga tulog si Musa nung lumundag yung isda. Pero may napansin si Yusha bin Nun doon sa dinaanan ng isda. May napansin siya na namangha siya. Yung isda, halos kalahati, halos walang buto. Kasi isda, patay nga eh. Tapos walang mata, pero lumangoy. Lumangoy siya nung matamaan ng tubig, ay lumangoy at lumundag doon sa dagat. At ayon sa hadith, ay nagsagawa ng ablution, nagsagawa ng wudu si Musa alayhisalam at natalsikan ang tubig na ito, Ainul Haya, kung saan ang tubig na ito ay pagka natalsikan niya yung patay na ay mabubuhay, natalsikan ni Musa alayhisalam daw yung isda at lumundag at hindi niya napansin. At ang nakapansin lamang dito ay ang batang si Yusha bin Nun. Sabi ng Allah, nasiyahutahu, nakalimutan nila yung isda ngayon. Fattakhala sabilahu fil bahri saraba. So yung isda, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mga nakakamangha dito, yung dinaanan ng isda ay nagkaroon ng butas. Ibig sabihin walang tubig. Kung saan dumaan yung isda, ay nagkaroon ng butas. Subhanallah. Sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung isda ay nakita kung saan siya dumaan. Kasi bakit may butas yung kanyang dinaanan mula doon sa tubig? Ito ay nakakamangha. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Subhanallah. So, naglakbay na sila, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Hindi na ikwento ni Yusha bin Nun yung nangyari na dapat doon na yung kanilang pupuntahan dapat. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Inabot sila ng isang araw at isang gabi. Kinabukasan, sabi ni Musa alayhisalam, falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana. Falamma jawaza, nung malagpasan na nila yung lugar kung saan dapat doon sila pupunta, qala li fatahu, siyempre nagpahinga na sila ngayon, atina ghadaana, sabi niya, ya Yusha bin Nun, bata, sabi niya, ibigay mo na, ilabas mo na yung pagkain at kakain na tayo. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Dahil katotohanan na nakaramdam tayo ng pagod, gutom sa paglalakbay natin ito. Kaya ilabas mo na yung ating pagkain. So dito, napansin ni Musa alayhisalam na wala na yung isda. At naalala ngayon ni Yusha bin Nun na hindi pala niya nabanggit na yung isda pala ay nadaanan na nila. Lumagpas na sila doon sa lugar na yun. Qala ara'ayta idh awayna ila as-sakhra. Sabi niya, sabi ni Yusha bin Nun, nakita mo, sabi niya, nung time na nagpapahinga tayo doon sa may bato, sa may malaking bato,
فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ. Katotohanan, sabi niya, nakalimutan kong sabihin sa iyo na yung isda, sabi niya, ay lumundag doon. وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانِ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ نَذْكُرَهُ. Walang nagpalimot sa akin maliban sa demonyo na na maikwento ko sa iyo yung nangyaring yun. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. At nakakamangha, sabi niya, ya Musa, yung isda, sabi niya, gumawa ng butas. So dito, ang sabi ni Musa alayhi salam, hindi niya pinagalitan yung bata. Siyempre naman, ganoon talaga dapat sa isang teacher, isang kasama, isang kaibigan, huwag mong pagalitan sa kanyang pagkakamali. Sabi ni Musa alayhi salam, "Qala dhalika ma kunna nabgh." Sabi niya, yan na yung hinahanap natin. Yan na yung pupuntahan natin. Sabi niya, halika't bumalik tayo. فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. So, ang ginawa nila, sinunod nila yung mga bakas ng kanilang paa para hindi sila maligaw. Kung saan sila nanggaling, ay sinunod nila yung bakas ng kanilang paa para mabalikan nila yung pinanggalingan nila. Siyempre sa gilid ng dagat yan, sa baybayin, malambot ang lupa dyan. So, may mga palatandaan ng kanilang paa hanggat sa makabalik sila doon sa pinanggalingan nila. So, medyo malayo-layo na yun. Ngayon, nung makita nila yun, nakabalik na sila, فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا. Nakita ni Musa a.s. at ni Yusha bin Nun ang isang alipin na si Khidr na nakahiga. At kulay berde ang kanyang nahigaan. Sabi natin kanina, na nagiging berde, tinutubuan ng halaman ang kanyang nahihigaan o natatambayan. Nakita nila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang alipin mula sa akin mga alipin, آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا. Kung saan ang taong yan, ang alipin na yan na si Khidr, ay binigyan namin siya mula sa amin ng habag. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. At binigyan namin siya ng kaalaman. Tinuruan namin siya ng isang kaalaman o karunungan. Itong tao na yan na wala kay Musa alayhi salam. قَالَ لَهُ مُوسَى. Sinabi ni Musa alayhi salam sa kanya, "Assalamualaikum." So, sabi ni Khidr, napalingon si Khidr, sabi niya, meron din palang salam sa inyo. Kasi hindi rin alam ni Khidr na may nagsasalam pala doon. Sabi niya, oo naman. Ikaw ba ay mula sa angkan ng Israel? Sabi niya, ako ay mula sa angkan ng Israel. So dito na sila nagkakakilala sa bawat isa. Sabi niya, anong ginagawa mo dito? Sabi niya, inutusan ako ng Allah na hanapin ka. Sabi niya, kasi gusto ko manaliksik ng kaalaman sa iyo. Ikaw naman, sabi niya, ba't ka nandito? Ganun din ang utos sa kanya, sabi niya, hanapin ang isa sa mga angkan niya ng Israel, kung saan gusto manaliksik ng kaalaman doon sa kanya. So dito nakiusap si Musa alayhi salam, mula nung sila nag-uusap, nakiusap si Musa alayhi salam sa kanya. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Sabi ni Musa alayhi salam bilang pakiusap ng malumanay kay Khidr, sabi niya, maaari ba na sumunod ako sa iyo, sumama ako sa iyo, nang sa ganun ay maturuan mo naman ako sa kaalaman na itinuro sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang kaalaman na patnubay at tamang landas. Maaari ba akong sumama sa iyo? Maaari mo ba akong isama sa iyong paglalakbay? Nang sa ganun ay matuto naman ako sa kaalaman na mayroon ka na wala ako. So, ang sagot sa kanya ni Khidr, Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. So dito, sabi ng ating mga ulama, nung matapos na itong misyon na nahanap na ni Musa alayhi salam si Khidr, ay pinauwi na ni Musa alayhi salam yung bata. At sabi ng ibang mga ulama, kasama pa rin siya ni Musa, pero hindi na binanggit kasi kasama na niya. Yun ang isa sa mga kwento. At hindi mahalaga yun, ang importante, ang mahalaga itong kwento nitong dalawa. Ang sagot sa kanya ni Khidr, Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sabi niya, katotohanan niya, Musa alayhi salam, hindi ka makakapagtiis pag sumama ka sa akin. May mga bagay na hindi mo kayang tiisin. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Paano ka makakatiis, sabi niya, sa isang bagay na wala kang alam dito? Sabi niya, hindi mo malalaman. Kasi yung mga alam ko, sabi niya,
ay mga bagay na mangyayari pa lang. At ikaw, mga bagay na hayag lang. At ang propeta, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at sugo ng Allah, ay hindi yan nakakatiis na makakita ng mali, kundi susuwayin niya at ikukulik niya yan. Hindi nakakatiis. Ang propeta at sugo ng Allah, hindi yan nakakatiis kapag nakakita ng mali. So si Musa a.s. ang hayag lang ang kanyang alam. Itong si Khidr, binigyan siya ng Allah ng kaalaman na ang kahulugan ay mangyayari pa lang. Mangyayari pa lang. So ang sagot sa kanya ni Musa a.s. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Sabi niya, huwag kang mag-alala, sabi niya, Khidr, sabi niya, inshallah, tinan niyo, inshallah ginamit niya. Sabi niya, inshallah, sa kapahintulutan ng Allah, ibig sabihin, sa kapahintulutan ng Allah, maaaring makatiis siya, maaaring hindi makatiis, hindi ito 100% na magagawa niya. Makakapagtiis ako, sabi niya, at hindi kita suswayin sa anumang bagay na aking makikita, sabi niya sa iyo. Huwag kang mag-alala, sabi niya, Khidr, hindi kita suswayin sa anumang makikita ko sa iyo na makakalabag, na hindi ko magugustuhan. Okay, ito ang kondisyon sa kanya ni Khidr bago siya pasamahin. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Sige, sabi niya, pagka sumama ka sa akin, sa kondisyon, wag kang magtatanong sa mga ginawa ko, maliban kung ikukwento ko sa iyo ang kahulugan nito. Wag kang magrereklamo, wag kang magtatanong hanggat ako mismo ang magsasabi sa iyo kung ano ang kahulugan ng ginawa ko. So, habang sila ay nasa gilid ng baybayin ng dagat, may dumaong na barko at pinasakay si Khidr at nagtaka si Musa a.s. kasi kilala si Khidr. At habang sila ay pinasakay at ang may-ari ng barko na ito ay mga mahihirap na mga tao. Kabilang sa mga mahihirap na mga tao. Yun lang ang kanilang hanapbuhay, pangingisda. Habang sila ay naglalakbay, nakita ni Musa at ni Khidr yung ibon na uminom ng tubig mula sa dagat. At ang sabi ni Khidr kay Musa a.s., alam mo ba, sabi niya, Musa, nung uminom yung ibon mula sa dagat, nabawasan ba ang dagat? Sabi niya, hindi. Sabi niya, ganyan yung kaalaman mo at kaalaman ko mula sa kaalaman ng Allah. Ibig sabihin, walang nabawas sa kaalaman ng Allah sa kaalaman nating dalawa. Kahit gaano pa tayo kaalam. فَانْطَلَقَا. Okay, umalis na sila, naglakbay na. Nakasakay na sila ng barko. حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا. Habang sila naglalakbay, binutas ni Khidr yung barko. Binutas niya. Subhanallah. Hindi nakatiis si Musa a.s. kasi nga, hindi naman nakakatiis ang propeta. Mali yun eh. Pero may usapan sila na huwag siya magtatanong at magre-reklamo. Qala akharaqtaha. Sabi niya, binutas mo yung barko. Litughriqa ahlaha. At lulunurin mo, sabi niya, yung may-ari ng barko na to. Laqad ji'ta shay'an imra. Katotohanan ikaw ay gumawa ng isang masamang bagay. Isang bagay na hindi karapat-dapat, sabi niya. So nagreklamo si Musa a.s. kay Khidr na bakit ginawa mo yan? So dito, mga kapatid, na makukuha nating aral dito, yung huwag natin agad i-terminate, huwag natin agad pagalitan, huwag natin agad tanggalin sa trabaho o pagalitan agad yung mga nagkakamali. Bigyan natin ng mga warning, semi-warning, final, ganun. Katulad ginawa ni Khidr bilang turo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi ni Khidr kay Musa a.s.? Qala alam naqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sabi ni Khidr kay Musa, hindi ba't sinabi ko sa iyo na hindi ka makakatiis kasama ko? Ibig sabihin, makapagtatanong ka talaga, makapagreklamo ka talaga. Hindi ba yan ang usapan natin? Gusto mo manaliksik ng kaalaman kasama ko? Gusto mo bang matuto kasama ko? So, huwag kang magtatanong, huwag kang magreklamo. So, ang sabi ni Musa a.s., قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Sabi niya, sige na, huwag mo na ako sisihin, sabi niya, sa bagay na nakalimutan ko. At huwag ka naman, sabi niya, mahigpit sa akin dahil sa mga bagay na kinikilos ko na hindi ko naman nakukontrol, sabi niya. Okay, so pinagbigyan siya ni Khidr. Nagpatuloy sila. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا. Nung nakadaong na sila, naglalakbay na sila, napadaan sila sa mga batang naglalaro.
At kinuha niya yung isang bata na wala pa sa tamang edad, yung gulam, wala pa sa tamang edad. Faqatalahu, kinuha niya yung bata, ayon sa kwento, pinukpok niya ng bato hanggat sa kinatay niya yung bata. Pinukpok niya ng bato at kinatay niya. Tinanggal niya yung ulo ng bata, hinabol niya. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs laqad ji'ta shay'an nukra. Sabi naman ni Musa alayhis salam, alam natin ng propeta, hindi makatiis yan. Nakakalimutan niya yung usapan nila. Kasi propeta yun, hindi nakakatiis yan. Sabi niya, bakit po pinatay ang may buhay na walang karapatan? Hindi naman siya nakapatay at walang kasalanan yan. Nafsan zakiyatan, walang pang kasalanan ng batang yan. Laqad ji'ta shay'an nukra. Ikaw ay gumawa ng isang bagay na kabaluktutan, isang masamang bagay, isang gawain na pinagbabawal. Bakit ka pumatay ng bata? So, dalawang violation na ngayon ni Musa alayhis salam, na ang usapan, huwag siya magreklamo, huwag siya magtatanong. Sabi na naman ni Khidr sa kanya, Qala alam naqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na hindi ka makakatiis sa akin kapag sumama ka sa akin? Hindi ka makakatagal, hindi ka makakapagpasensya. Sabi niya, hindi ka makakatiis. So, sabi ni Musa alayhis salam, قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Sabi ni Musa alayhis salam, pagbigyan mo na ako, sabi niya, last na. Kapag magtatanong pa ako sa iyo ng isang bagay pagkatapos nito, fala tusahibni, wag mo na akong isama. Qad balaghta min ladunni udhra, dahil kumbaga, napagbigyan mo na ako, sapat na yung pagbibigay mo sa akin ng pasensya, at pwede mo na ako sabihin niyang huwag pasamahin pagkatapos na tanungin pa kita kapag mayroon ka pang ginawa na nagreklamo ako. So, papayag naman si Khidr sa kagustuhan o request ni Musa alayhis salam. Nagpatuloy naman sila sa kanilang paglalakbay. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. So, dumating sila ngayon sa isang lugar, isang barangay, at naghumingi sila na makakain at mainom kasi gutom na sila, pagod sila, kailangan nila na mainom, kailangan nila na makain. فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا. Problema, madadamot yung mga tao sa kanilang pinuntahan. So, hindi sila pinakain, hindi sila binigyan ng kahit isang basong inumin. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ. At may natagpuan silang isang pader, isang bakod na malapit ng matumba. So, sabi niya kay Musa, sabi niya, Musa, tulungan mo ako at patayuin natin yung harang na ito, yung bakod na ito. So, sabi ni Musa alayhis salam, Qala law syi'ta lattakhadhta alayhi ajra. Sabi niya, kung gusto mo, sabi niya, bago natin itayo yung bakod na yan, na harang sa daanan ng mga tao, humingi tayo ng kapalit. Gutom tayo, sabi niya, hindi tayo pinakain, hindi tayo pinainom. So, bilang kapalit sa gagawin natin, at tulong natin sa kanila, bakit hindi tayo humingi ng kapalit na inumin at sa pagkain? So, nagreklamo na naman si Musa alayhis salam. Dahil si Musa alayhis salam, hindi niya alam ano bang mga kahulugan, bakit ginagawa ito ni Khidr. Dahil si Musa alayhis salam, ang kanyang kaalaman ay sa mga hayag lamang. Samantalang itong si Khidr, binigyan siya ng Allah ng kaalaman ng ilmul ghaib. Binigyan siya ng kaalaman na gagawin niya na sa future pa lang ang resulta. So dito, sabi ni Khidr kay Musa alayhis salam, siyempre, huling pagbibigay na niya sa kanya yan. So, ang sabi ni Khidr kay Musa alayhis salam, Qala hadha firaqu bayni wa baynik. So, ito na sabi niya ang huling pagsasama natin. Maghihiwalay na tayo, sabi niya dito. Hanggang dito na lamang sabi niya. Wa sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alayhi sabra. Pero ganun pa man, bago tayo maghiwalay, ay ikukwento ko sa iyo ang mga ginawa ko na hindi mo napagtiisan, at babanggitin ko ang mga kahulugan nito, ano ba ang mga ibig sabihin, bakit ko ginawa ang bagay na yun.
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. Tungkol sa barko na sinakyan natin, na ang nagmamayari ay isang mga mahihirap na mga tao, na kung saan nagkatrabaho sila doon sa dagat na yun bilang mangingisda. فأردت أن أعيبها, sinira ko yung barko na yung ginawaan ko ng kapintasan kasi sinira ko. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Dahil mayroong hari na madadaanan natin, na yung hari na yan ay hindi makatarungan, na lahat ng barko na maganda, walang kapinsalaan, walang sira, ay kinukuha niya ng sapilitan. Kinukuha niya ng walang karapatan. Kaya bilang awa sa kanila, binutas ko yung barko para pag nakita ng hari na pangit yung barko, ay hindi niya kukunin. So, ito ay tulong natin sa kanila. Kaya ko ginawa yun. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Tungkol naman sa bata na pinatay ko, dahil ang dalawang magulang ng bata na yan ay mananampalataya sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Natatakot tayo na ang bata na yan ay lumaki na pasaway. Ang bata na yan ay aapihin niya ang dalawa niya magulang at gagawa niya ng kalapastangan at kawalan ng pananalig. Kaya minarapat ng Allah subhanahu wa ta'ala na mamatay ang bata ng maaga bago pa siya maging ganap na binata at kukwintahin ng kanyang kasalanan. So yun ay tulong at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang magulang para hindi mahirapan yung magulang kapag yung anak nila ay isang pasaway at hindi mananampalataya. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Kahit aming ninais na ang kanilang Panginoon, yung Panginoon natin, yung dalawa niyang magulang, ay palitan siya yung bata na yun para sa kanila ng isang higit na mainam na anak. Ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapalitan ng isang mas mainam na anak kaysa sa batang yun na kapag lumaki ay aapihin niya ang kanyang magulang at susuway niya. Mainam na anak sa kabutihan at katuwiran at malapit sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang dahilan kung bakit ko pinatay ang batang yun. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. At yung bakod, yung pader na yun na matutumba na, ay mayroon dalawang bata. Actually, binanggit ng mga ulama, ayon sa tafsir ni Al-Qurtubi, na ang pangalan ng dalawang bata na ito, na namatay ang kanilang magulang, ang kanilang ama, isa silang ulila, ng pangalan ni si Asram at saka si Sarim, sa bayan na yun. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. At doon sa ilalim ng bakod na yun na matutumba na, ay nandoon yung kayamanan, yung mana ng dalawang bata na yun. Upang mas madali para sa kanila na makuha yung kayamanan nila. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. At ang dalawang magulang ng batang ito ay mananampalataya. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا. At ang kanilang magulang siyempre ay mananampalataya dahil doon ang Panginoon nila, ang Panginoon, Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagnanais sa kanilang dalawa na sapitin kapag sila ay nasa wastong gulang na makuha na nila ang kanilang kayamanan o biyaya sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ. Upang mapadali para sa kanila na makuha ang kayamanan nila mula sa mana nila sa kanilang dalawang magulang bilang habag sa kanila ng Panginoong Allah. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. Tandaan mo, sabi ni Musa, hindi ko ginawa ang mga bagay na ito dahil sa aking kagustuhan. Ito ay lahat ay galing sa Allah. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Ito sabi niya ang mga bagay na hindi mo natiis, sabi niya Musa a.s. Ito yung mga paliwanag sa mga pangyayari na nakita mo sa akin na hindi mo natiis at nagtatanong ka. Ito yung mga kahulugan niya. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Yarhamullahu Musa. Kahabagan nawa ng Allah si Musa. Lawadidtu annahu kana sabar. Ninais ko, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, naway nakapagtiis sana si Musa a.s.
hatta yaqussu alayna min akhbarihima. Nang sa ganun ay makapagkwento pa sila ang dalawa kung nakasama na sana si Khidr ng mas mahaba. Marami pa sana tayong malalaman. Kaso, ganun talaga, hindi nakatiis si Musa alayhi salam dahil sa pagiging sugat propeta niya, hindi siya pwede makakita ng mali. So inshallah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nakapulot na naman tayo ng aral, nakapulot na naman tayo ng kwento na hindi lang natin binabasa ang Quran, lalong-lalo na sa Suratul Kahf na sunnah na basahin ito sa tuwing araw ng Friday. Habang binabasa natin ay alam natin ang mga kwento nito. Yun po ang pinakamainam na pagbabasa ng Quran. Habang binabasa mo ay alam mo ang kahulugan. So inshallah mga kapatid, hanggat sa mga susunod na pagkikita natin, abangan po ninyo ang mga karagdagang kwento mula sa Quran, mula sa mga kwento ng mga propeta, mula sa kwento ng mga sahaba, at kwento ng mga sinauna sa atin at mga scholar at mga tanyag ng mga ulama. Hanggang dito na lamang. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe lamang po kayo upang ma-notify po kayo at malaman ninyo na may mga bago tayong mga video na mapapakinabangan natin sa ating relihiyong Islam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi